Mainit ang sikat ng araw sa isang maliwalas na umaga. Sa loob ng isang maliit, ngunit maayos na bahay, bumaba si Steven mula sa hagdanan. Bitbit ang kanyang bag na puno ng mga gamit pang eskwela. Nakangiti siyang pumasok sa kusina, kung saan abala ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal. "Good morning, Ma!" Masiglang bati ni Steven habang iniaabot ang isang baso ng tubig sa mesa. "Amoy masarap ang luto mo, Ma, ha?" Lumingon ang kanyang ina, si Aling Lorna, at ngumiti habang hinihintay na kumulo ang sinangag sa kawali. "Good morning, anak. Kumain ka ng mabuti, ha, para malakas ka sa school." Inabot nito ang plato ng pritong itlog at longganisa kay Steven. Hindi nagtagal ay bumungad sa pintuan ng tatay ni Steven, si Mang Delfin. Dala ang isang timba ng tubig na kakakuha lamang mula sa poso sa labas. Pawis na pawis ito, ngunit halata ang saya sa mukha. "Oy, Steven, gising ka na pala. Ready ka na ba? Huwag kalimutang mag-aral ng mabuti, ha?" "Oo naman, tay," sagot ni Steven habang umuuya ng kanin. "Tapa ko sa spelling bee ngayon." "Yan ang anak ko," masiglang tugon ni Mang Delfin habang binababa ang timba sa gilid. "Sana hindi ka maging kasing tamad ko noon." Biro niya, sabay upo sa tabi ni Steven at kumuha ng tinapay. Napangiti si Aling Lorna habang nililigpit ang mga pinaglutuan. "Delfin, huwag kang magbiro ng ganyan. Tingnan mo, nagmana sa'yo ang sipag ni Steven. Kaya siya ang pinakamasipag sa klase niya." Matapos kumain, ay mabilis na tumayo si Steven. Kinuha ang kanyang bag at nagpaalam na sa kanyang mga magulang. "Ma, tay, aalis na po ako. Late na ako sa flag ceremony eh." Humabol ang haplo sa buhok ni Steven si Aling Lorna. "Mag-iingat ka, anak. Huwag kang tatakbo sa kalsada. Huwag mo rin kalimutan ang baon mo." Dagdag ni Mang Delfin. Iniabot ang isang lunchbox. Habang naglalakad palabas ng bahay, humabol pa ng sigaw si Steven. "Salamat, Ma! Salamat, tay! Love ko kayo!" "Love din namin ikaw, anak!" sabay sagot ng kanyang mga magulang. Sa simpleng umagang iyon, dama ang pagmamahalan sa pamilya ni Steven. Isa itong araw na parang walang problema. Punong-puno ng ligaya at kasiguraduhan na habang magkasama sila, lahat ng bagay ay magiging maayos. Isang tahimik na gabi, abala si Aling Lorna sa paglalaba sa kanilang likod bahay. Sa kabila ng lamig ng simoy ng hangin, pinawisan siya ng husto habang pinipiga ang mga damit. Napansin niyang mas mabagal ang kilos niya kaysa dati at tila ba nauubos agad ang lakas kahit kakonti pa lang ang nalalabhan. Tumigil siya sandali at hinilot ang kanyang batok. "Ang bilis ko namang mapagod." Bulong niya sa sarili habang pinilit bumalik sa ginagawa. Ngunit hindi pa siya natatapos sa isa pang damit nang maramdaman ang pagkahilo. Napaupo siya sa isang bangkito at dahan-dahang huminga ng malalim. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lorna ang iba pang kakaibang nararamdaman. Madali siyang masuka tuwing naaamoy ang nilulutong ulam ni Delfin, lalo na kung sinigang o pritong isda. Hindi rin siya makatulog ng maayos dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang likod. Isang gabi, habang nanonood ng balita sa kanilang lumang telebisyon, napansin ni Delfin na panay ang himas ni Lorna sa kanyang noo at tila hindi mapakali. "Lorna, anong nangyayari sa'yo? Napansin ko, ilang araw ka nang parang matamlay." Tanong nito habang nilalagay ang baso ng tubig sa lamesa. "Hindi ko rin alam, Delfin," sagot niya nang may bahagyang pagkabahala sa boses. "Minsan, ang lakas ng pagkahilo ko. Tapos, mabilis akong mapagod. Siguro, stress lang to." Napakunot ang noo ni Delfin. "Stress? Baka naman buntis ka." Biro niya habang humahagikgik. "Kung bagay sa'yo, magmumukha ka pang batang nanay ulit." Tinapunan siya ng sarkastikong tingin ni Lorna. "Hay nako, Delfin, tumigil ka nga. Sa edad kong to, imposible." Ngunit sa loob-loob ni Lorna, natanim ang biro ng asawa.
Habang nakahiga sa gabing iyon, napaisip siya sa mga kakaibang senyales na nararamdaman. Maingat niyang hinaplos ang kanyang tiyan, bagamat bahagyang natatawa sa ideya. Hindi nga kaya... Tanong niya sa sarili habang pinipilit kalmahin ang kabog ng kanyang dibdib. Bago siya makatulog, napagdesisyonan niyang hindi pwedeng baliwalain ang nararamdaman niya. Kinabukasan, kailangan niyang malaman ang totoo. Isang umaga, nagising si Aling Lorna na tila mas mabigat ang kanyang katawan kaysa sa karaniwan. Habang nililigpit ang kanilang pinagkainan, muling sumakit ang kanyang ulo. At biglang bumaliktad ang kanyang sikmura. Napaupo siya sa upuan sa tabi ng mesa. Hawak ang tiyan, napansin ito ni Mang Delfin na kapapasok lang mula sa labas. Dala ang isang kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng kanilang bakod. Lorna, ano na naman yan? Parang araw-araw ka na lang nahihilo. Tanong nito habang nag-aalala. Siguro sa init lang, Delfin. Sagot ni Aling Lorna, bagamat naman niyang hindi ito normal. May nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan, ngunit pilit niya itong binaliwala. Hindi na tama yan. Lagi ka na lang nahihilo, tapos parang nawawalan ka na rin ng gana kumain. Kailan pa kita huling nakitang malakas ang sigla? Bumuntong hininga si Mang Delfin. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Minsan, ang simpleng iniinda, may mas malalim na dahilan. Napilit din siya ni Mang Delfin na pumunta sa healthcare center sa bayan. Doon, mahinahon siyang kinausap ng doktor. Isang matandang babae na halata ang karanasan sa kanyang propesyon. Mrs. Lorna, ano po ang mga nararamdaman ninyo? Tanong nito. Dok, madalas po akong mahilo. Parang ang bilis kong mapagod kahit hindi naman ganun kabigat ang ginagawa ko. Tapos minsan, ayaw kong lumapit sa pagkain. Parang ang tapang ng amoy. Tumigil siya sandali at nag-aalinlangan bago nagtanong. Hindi kaya menopause na ito? Ngumiti ang doktor, ngunit seryoso nitong tinignan ang checklist sa kanyang clipboard. Maaari po iyon, pero para makasiguro, magpapatest tayo. Gusto ko pong mag-pregnancy test na rin kayo para ma-rule out natin ang lahat ng posibilidad. Buntis? Dok, hindi na siguro. Natatawang sagot ni Aling Lorna. Imposible na yata sa edad ko. Ngunit matapos ang ilang oras, bumalik ang doktor sa silid, dala ang resulta ng mga test. Mrs. Lorna, simula niya habang maingat na inilapag ang papel sa mesa. May good news ako sa inyo. Buntis kayo. Natigilan si Aling Lorna. Ha? Dok, seryoso ba kayo? Hindi na posible yan. 48 na ako oh. May panganay na akong 12 anyos. Ngumiti ang doktor. Iniunat ang kanyang mga kamay para magpakalma. Bihira, oo. Pero posible pa rin po. Ang mahalaga misis, malusog kayo at walang komplikasyon sa inyong pagbubuntis. Kailangan po nating maging maingat sa inyong kalusugan dahil sa inyong edad. Halos hindi makagalaw si Aling Lorna sa upuan. Umugong sa kanyang isip ang mga salitang buntis at ina. Napapikit siya. Iniisip kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang pamilya. Lalo na kay Steven na ni minsan ay hindi pa niya naisip na magkakaroon pa ng kapatid. Habang pauwi sa kanilang bahay, tahimik si Aling Lorna. Mahigpit niyang hawak ang resulta ng pagsusuri. Habang sinusubukang tanggapin ang hindi inaasahang balita na magpapabago sa kanilang buhay. Pag-uwi ni Aling Lorna mula sa klinika, dala niya ang resulta ng mga pagsusuri na nagpatunay sa hindi niya inaasahan. Buntis siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang maliit na papel. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan, lalo na kay Delfin at kay Steven. Sa edad niyang 48, ang balitang ito ay isang bagay na ni sa panaginip ay hindi niya naisip na mangyayari pa. Sa bahay, abala si Mang Delfin sa pag-aayos ng sirang upuan sa kanilang maliit na sala. May hawak siyang martilyo at pako. Nagmumuni-muni habang nagtatrabaho. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, ngumiti siya sa asawa. Lorna, kamusta ang check-up mo? Anong sabi ng doktor? Stress lang ba talaga?
Huminga ng malalim si Aling Lorna. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at naupo sa tabi ng asawa. Delphine, mahinahon niyang bungad. Isasabihin ako sa'yo. Itinigil ni Delphine ang ginagawa at tumingin sa kanya. Tila nahulaan na may seryosong balita. Ano yun? May sakit ka ba? Puno ng pag-aalala ang tinig nito. Umiling si Lorna at sinubukang ngumiti. Ngunit halatang kinakabahan din siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero... Delphine, buntis ako. Ilang sandali ang lumipas na parang tumigil ang mundo ni Delphine. Tumawa siya ng bahagya. Iniisip na isang biro lamang ito. Ano? Lorna, seryoso ka ba? Sa edad nating to, buntis ka. Tumango si Lorna. Inilapag ang resulta ng kanyang mga pagsusuri sa mesa. Nang makita iyon ni Delphine, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumitig siya sa asawa, naghanap ng anumang senyales ng pagkakamali o biro. Pero wala siyang nakita kundi ang seryosong mukha ng kanyang asawa. Totoo to? Mahina niyang tanong. Tumango ulit si Lorna. Oo, Delphine. Magiging tatay ka ulit. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Steven. Pawisan mula sa paglalaro sa labas. Bitbit niya ang kanyang bola at umupo sa mesa para kumuha ng baso ng tubig. Ano pong pinag-uusapan niyo? Tanong niya, tila wala pang ideya sa bigat ng sitwasyon. Nagkatinginan si Lorna at Delphine. Sila ay parehong nagdadalawang isip kung paano sasabihin ito sa kanilang 10 taong gulang na anak. Sa huli, si Delphine na ang nagpasya. Steven, may magandang balita kami ng nanay mo. Bungad niya, pilit pinapanatili ang masayang tono ng kanyang boses. Napatigil si Steven sa pag-inom ng tubig. Ano yun, Tay? Magiging kuya ka na. Sabi ni Delphine, diretso ang tingin kay Steven. Napatulala si Steven. Hindi agad nakuha ang ibig sabihin ng kanyang tatay. Ano po, kuya? Paano po? Itinaas niya ang kanyang kilay habang iniisip ang narinig. Buntis ako, anak. Sagot ni Lorna, mahinahon at may halong kaba. Halos mabilaukan si Steven sa iniinom na tubig. Ha? Buntis ka ma? Totoo to? Magiging kuya ko? Nagsalubong ang kanyang mga kilay, tila hindi makapaniwala. Tumawa ng bahagya si Delphine at sinabing, Oo anak, Kuya Steven ka na. Kaya simula ngayon, kailangan mo nang mas maging responsable. Habang iniisip ni Steven ang balitang ito, napansin nilang unti-unti siyang napangiti. Wow, Kuya Steven, ang cool pala pakinggan. Napayakap siya sa nanay niya. Ma, Tay, totoo ba talaga magkaka-baby tayo? Ngumiti si Lorna at tinapik ang ulo ng anak. Oo anak, tayo na ang bahala sa magiging bunso mo. Napuno ng halakhak at tuwa ang maliit nilang sala. Ngunit sa kabila nito, naroon ang maraming tanong sa isipan ng bawat isa. Ngunit sa gabing iyon, mas nanaigang saya at pasasalamat ng pamilya nila Steven sa bagong biyaya na darating sa kanilang buhay. Maagang gumising si Mang Delphine isang Lunes ng umaga. Tulad ng dati, sinigurado niyang maaga niyang madadala ang mga gulay sa palengke. Inayos niya ang kahon ng mga gulay sa likod ng kanyang lumang bisikleta. Siniguradong nakatali itong mabuti upang hindi mahulog. Hinaplos niya ang balikat ni Steven na abala sa pagkain ng almusal. Anak, uuwi ako agad pagkatapos nito. Sabi ni Delphine na may ngiti sa kanyang mukha. Tulungan mo ang nanay mo dito, ha? Opo, Tay. Sagot ni Steven habang umunguya ng pandesal. Mag-igat ka po sa daan. Ngumiti si Delphine. Tumingin kay Lorna at marahang tumango bilang paalam. Binuksan niya ang pintuan at sinimulang magbisikleta sa makitid na kalsada patungo sa bayan. Mainit ang sikat ng araw at bahagyang mabagal ang kanyang takbo dahil sa bigat ng dala. Wala siyang kamalay-malay na sa likod niya, isang motor na mabilis ang takbo ang paparating. Habang binabaybay niya ang isang kurbada,
Narinig niya ang malakas na busina mula sa likod. Lumingon siya upang makita ang motor na tila nawalan ng kontrol. Hindi niya naitulak agad ang kanyang bike sa gilid, kaya nahagip siya ng motor. Tumilapon siya mula sa kanyang bike at bumagsak sa gilid ng kalsada. Ang kahon ng gulay ay nahulog at tumama sa kanyang paa. Ah! Napasigaw si Delphine sa sakit. Agad na dumating ang mga nakakita sa aksidente at tinulungan siyang tumayo. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang kanang paa. Mang Delphine, huwag kayong gagalaw. Tatawag kami ng ambulansya. Sabi ng isang lalaking dumaan. Habang ang iba naman ay tumulong sa pag-alis ng motor. Habang hinihintay ang ambulansya, pumikit si Delphine at sinubukang tiisin ang sakit. Ngunit ramdam niya na may mali. Parang hindi na niya maramdaman ang kalahati ng kanyang paa. Dumating ang ambulansya at isinugod siya sa pinakamalapit na ospital. Samantala, sa bahay, abala si Lorna sa pagliligpit ng mga pinagkainan nang biglang dumating si Kapitan Ben, ang barangay captain. Hinanap nito si Lorna na agad namang nagmadaling lumabas. Lorna, simula ni Kapitan Ben. Naaksidente si Delphine. Sinugod siya sa ospital. Sumama ka na sa akin. Halos mabitawan ni Lorna ang hawak na basahan. Anong nangyari, Kapitan? Saan siya dinala? Kamusta siya? Nanginginig ang kanyang boses habang sinisiguradong nasa loob ng bahay si Steven bago sumama kay Kapitan Ben patungo sa ospital. Sa ambulansya, habang nasa ospital na si Delphine, nanginginig siya sa kaba. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa iniisip niya na kung paano nito maapektuhan ang kanyang pamilya. Sa malamig na silid ng ospital, tahimik na nakaupo si Aling Lorna sa gilid ng kama, habang si Steven ay nakaupo sa bangkito. Hindi mapakali. Kanina lamang, dumating ang doktor at binigyan sila ng balita na tila yumanig sa kanilang mundo. Mrs. Lorna, seryosong wika ng doktor habang nakatayo sa tabi ng kama. Ang kondisyon ng asawa ninyo ay hindi na pwedeng baliwalain. Malubha ang fracture ng kanyang paa at base sa pagsusuri, merong malalim na impeksyon na mabilis kumakalat. Kung hindi natin ito maaagapan, maaaring magdulot ito ng septicemia na mas lalong maglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Napalunok si Aling Lorna. Pilit na inuunawa ang mga salitang binibitawan ng doktor. Dok, ano ang pwede nating gawin? May gamot ba o paraan para mailigtas ang kanyang paa? Tanong niya, halos mangyak-ngyak habang hinahawakan ang kamay ni Delphine na tahimik na nakikinig. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Ang tanging paraan para mailigtas si Mang Delphine ay ang pagputol sa kanyang paa, ma'am. Alam kong mahirap tanggapin to, pero kailangan nating gawin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Parang napako ang mundo ni Lorna sa sinabi ng doktor. Napatingin siya kay Delphine, na nakapikit, ngunit kitang-kita sa mukha ang sakit at lungkot. Lorna, mahinang sambit ni Delphine. Kung iyon ang kailangan para mabuhay ako at makasama kayo na Steven, tatanggapin ko. Hindi ko na kaya makita kayo nag-aalala dahil sa kalagayan ko. Ngunit hindi napigilan ni Lorna ang mapaiyak. Tumakbo ang kanyang isip sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila bilang mag-asawa. Ang simpleng pamumuhay hanggang sa pagsisikap nilang mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya. At ngayon, heto sila. Kailangang gumawa ng desisyon na magbabago sa kanilang buhay. Si Steven, bagamat bata pa, ay tila nag-mature nang bigla sa mga sandaling iyon. Tumayo siya mula sa bangkito at lumapit sa kanyang tatay. Tay, kahit ano po ang mangyari, andito lang kami ni Mama. Hindi mo kailangan mag-alala. Magiging okay tayo. Pangako ko po, tutulungan kita kahit ano po ang kailangan. Napangiti ng bahagya si Delphine habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Salamat anak. Napakabuti mong bata. Pinisil ni Aling Lorna ang kamay ng asawa at tumingin sa doktor. Dok, gawin niyo na po ang kailangan. Mas mahalaga sa amin ang buhay niya kaysa kahit ano pa. Tumango ang doktor at sinabing sisimulan agad ang mga preparasyon para sa operasyon. Habang umaalis ang doktor sa silid,
na natiling magkakasama ang pamilya. Pinapalakas ang loob ng isa't isa. Kahit nadama nila na malaki ang pagbabagong haharapin nila pagkatapos nito. Makaraan ang operasyon, unti-unting nagising si Mang Delfin sa higaan ng ospital. Pakiramdam niya ay tila may kulang. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, naramdaman niya ang paghawak ng kamay ng kanyang asawa. Delfin. Mahinang tawag ni Aling Lorna, pilit na pinipigilan ang nangingilid na luha. Ayos ka na. Wala ka nang dapat alalahanin. Ligtas ka na. Bahagyang napangiti si Delfin. Ngunit nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, doon niya napansin ang katahimikan sa ilalim ng kumot. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Lorna, wala na ba? Wala na ba yung paa ko? Tanong niya, halos pabulong. Napatango si Aling Lorna habang mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Oo, Delfin. Kinailangan nilang gawin yun para mailigtas ka. Pero, huwag kang mag-alala. Nandito kami ni Steven. Hindi ka namin pababayaan. Hindi napigilan ni Delfin ang mapaluha. Paano na, Lorna? Hindi ko na magagawa yung mga dati kong ginagawa. Paano ko kayo mabubuhay? Habang nagsasalita si Delfin, biglang pumukas ang pinto at bumungad si Steven. Bitbit ang isang supot ng mainit na sopas mula sa kantina ng ospital. Tay! Masiglang bati niya, bagamat halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumakbo siya papalapit sa ama at inilapag ang pagkain sa mesa. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng ama. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ni Steven, pilit na nagpipigil ng emosyon. Basta magpagaling ka, Tay, ha? Ako na ang bahala sa lahat. Mag-aaral akong mabuti at tutulong ako kay nanay. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Hindi napigilan ni Delfin ang umiti kahit naluluha pa rin siya. Anak, napakabata mo pa. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng to. Pero kaya ko, Tay. Sagot ni Steven, puno ng determinasyon ng boses. Lahat ng tinuro mo sa akin, lahat ng aral mo, gagamitin ko para makatulong. Ikaw ang superhero ko, Tatay. Ngayon, ako naman ang magiging superhero mo. Naluha si Aling Lorna sa narinig. Ngunit sa kabila ng lungkot, dama niya ang lakas ng pagmamahalan sa kanilang pamilya. Sa araw na iyon, nag-aisa silang harapin ang bagong hamon na puno ng pag-asa. Matapos ang operasyon, umuwi si Delfin sa kanilang maliit na bahay, sakay ang wheelchair na ipinahiram ng ospital. Tahimik ang bahay nang dumating sila. Tila baramdam ng buong paligid ang bigat ng sitwasyon. Si Lorna, na ilang buwan na lang ay manganganak na, ang nagbukas ng pintuan habang si Steven ang maingat na tumutulak sa wheelchair ng kanyang ama papasok. Welcome home, Tay! Bungad ni Steven, pilit na nagpapakita ng tapang kahit halata sa kanyang murang mukha ang lungkot. Ngumiti ng bahagya si Steven, ngunit nananatili ang lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, anak. Pasensya ka na, ha? Di na ako kasing lakas nung dati. Tay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Sagot ni Steven habang pinupunasan ng pawis sa noo ng kanyang ama. Ang mahalaga po, Tay, nandito pa rin kayo sa amin. Habang iniayos ni Lorna ang higaan ni Delfin sa sala, hindi niya napigilang magpahid ng luha. Sinubukan niyang magpakasigla. Ngunit sa kanyang kalooban, nag-aalala siya kung paano nila haharapin ang mga susunod na buwan. Magiging mas mahirap ang lahat, lalo na at malapit na siyang manganak. At ngayon, ay wala nang kakayahang magtrabaho si Delfin. Ayos lang to, Lorna. Mahina, ngunit mariing sabi ni Delfin nang mapansin ang kalungkutan sa mukha ng asawa. Kaya natin to. Di ko man magagawa lahat, pero nandito pa rin ako para sa inyo. Lumapit si Steven at umupo sa tabi ng kanyang tatay. Tay, tutulungan ko po kayo. Ako na po ang gagawa ng mga dati niyong ginagawa. Napatitig si Delfin sa anak at napabuntong hininga. Sa murang edad ni Steven,
Alam niyang hindi dapat pasan ng bata ang ganitong kabigatan. Ngunit sa likod ng kanyang takot, naramdaman niya ang pagmamalaki. Napakasipag at responsableng bata ni Steven. Tila ba lumaki ito ng higit sa kanyang mga taon. Simula ng araw na iyon, nagsimulang mag-adjust ang pamilya sa bagong realidad. Si Lorna ang nag-asikaso ng lahat ng gawaing bahay at pag-aalaga kay Delphine. Kahit nahirap na rin siya dahil sa kanyang kalagayan. Si Steven naman, kahit may eskwela, nag-volunteer na magigip ng tubig, magtapon ng basura at maghanap ng mga bagay na pwede niyang maitulong sa maliit nilang kabuhayan. Habang si Delphine ay nakaupo sa wheelchair at pinapanood ang kanyang pamilya, hindi niya maiwasang mapaluha. Nais niyang tumulong, ngunit kahit anong gawin niya, limitado na ang kaya ng kanyang katawan. Sa kabila nito, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang masira ang kanyang pamilya. Kasama si Steven, si Lorna at ang kanilang parating na sanggol, alam niyang lalaban sila sa anumang pagsubok na darating. Makalipas ang ilang buwan, mula nang maaksidente si Delphine, naramdaman na ni Lorna na papalapit na ang araw ng kanyang panganganak. Sa kabila ng panghihina ng katawan at kakulangan ng pera, patuloy niyang tinutulungan si Steven sa kanilang mga gawain sa bahay, habang inaalagaan ng asawang hirap na hirap pa ring bumangon mula sa kanyang operasyon. Isang gabi, habang si Steven ay nagsusulat ng kanyang assignment sa lumang mesa at si Delphine ay nagpapahinga sa kanyang wheelchair, biglang napahawak si Lorna sa kanyang tiyan. "Delphine, parang ito na." Mahinang niyang sabi habang pinipilit na maglakad papunta sa kanilang kwarto. Nagising si Steven sa tawag ng kanyang tatay. "Steven, gising! Tawagin mo si Aling Nena sa kabila. Kailangan natin ng tulong." Agad na tumakbo si Steven palabas ng bahay kahit madilim at malamig ang gabi. Nakita niya si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, at dali-daling sinabi ang nangyayari. Sa loob ng ilang minuto, dumating si Aling Nena. Dala ang konting pera at isang payong. "Delphine, hindi pwedeng dito manganak si Lorna. Kailangan natin siyang dalhin sa klinika," sabi ni Aling Nena habang inalalayan si Lorna na nauupo sa sakit. Agad na tinulungan ni Steven ang kanyang nanay na makalabas ng bahay. Habang inihahatid sila ni Aling Nena sa maliit na klinika sa bayan, gamit ang lumang tricycle sa asawa nito, si Delphine naman ay naiwan sa bahay. Nakatitig sa pinto at nagdarasal para sa kaligtasan ng mag-ina. Pagdating sa klinika, agad na inasikaso si Lorna ng midwife. Pinilit ni Steven na manatiling matatag habang naririnig ang sigaw ng kanyang ina sa loob ng kwarto. Nanginginid ang luha niya ngunit sinasabi sa sarili, "Kaya natin to, kakayanin ni Mama." Makalipas ang ilang oras, dumating ang tunog ng iyak ng isang sanggol mula sa loob ng kwarto. Lumabas ang midwife. Bit-bit ang isang malusog na sanggol na babae. "Congratulations, Steven," sabi nito. "May kapatid ka na. Ligtas ang nanay mo." Napaluha si Steven sa saya. Pumasok siya sa kwarto at nakita ang kanyang ina. Nakahiga, ngunit may ngiti sa mukha habang hawak ang sanggol. "Anak, si Ana," sabi ni Lorna, ipinapakilala ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Si Steven, sa kabila ng pagod at kabigatan ng kanilang sitwasyon, ngumiti at tumingin sa sanggol. "Magiging mabuting kuya ako, Ana. Pangako ko yan." Sa sandaling iyon, napanatag si Lorna na kahit mahirap ang buhay, alam niyang may pag-asa pa dahil sa pagmamahalan ng kanilang pamilya. Matapos manganak ni Lorna, ramdam ni Steven na mas dumoble ang bigat ng responsibilidad sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, alam niyang hindi nila maaasahan si Delphine na hindi na makapagtrabaho dahil sa kanyang kondisyon. Kahit pa araw-araw siyang pumapasok sa eskwela, nagpasya si Steven na magbanat ng buto upang makatulong. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang mag-anak, nagbukas ng usapan si Steven. "Tay, Ma," sabi niya habang tahimik na inilalagay ang kutsara sa mesa. "Gusto ko sanang tumulong sa inyo. Kahit paano, baka may magawa akong trabaho para madagdagan ng pera natin." Napatingin si Delphine kay Lorna, na halatang nagbigla, ngunit hindi na rin nagulat sa determinasyon ng kanilang anak. "Anak, hindi mo kailangang gawin yan. Bata ka pa.
Ang dapat mong asikasuhin ay ang pag-aaral mo. Sabi ni Lorna na may bahagyang kaba sa boses. Pero hindi natinag si Steven. Ma, mag-aaral pa rin po ako. Pero pagkatapos ng klase, gusto kong tumulong. Ayoko pong nakikita kayong nahihirapan. Lalo na ngayon na may baby pa tayo. Lumingon siya kay Delphine. Tay, alam kong hindi nyo na kayang magtrabaho. Kaya gusto kong ako muna ang tumulong. Napabuntong hininga si Delphine na halatang nahihirapan sa desisyon. Steven, salamat sa iniisip mo. Pero sigurado ka ba? Kaya mo bang pagsabayin ang lahat? Tumango si Steven ng may determinasyon. Kaya ko po, tay. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, dumiretso si Steven sa palengke. Naganap siya ng maaaring pagkakakitaan. At sa tulong ng ilang kakilala ng kaniyang tatay, nahanap niya ang trabaho bilang tagabitbit ng gulay para sa mga tindera. Kahit maliit lamang ang kita, masaya na siya dahil alam niyang makakatulong ito sa kanilang pamilya. Steven, sigurado ka bang kaya mo to? Ang bigat ng mga sako ng gulay, baka mahirapan ka. Sabi ng isa sa mga tindera habang iniaabot ang malaking sako ng kalabasa. Okay lang po, Ate Linda. Sanay naman ako sa trabaho. Sagot ni Steven habang binubuhat ang sako papunta sa jeep na magdadala nito sa bayan. Pag-uwi niya sa bahay, kahit pagod at pawisan, ngumiti siya sa kanyang ina at iniabot ang konting perang kinita. Ma, eto po, kahit konti lang, sana makatulong. Napatigil si Lorna at hindi mapigilang mapaiyak habang tinatanggap ang pera mula sa anak. Steven, napakabuti mong bata. Salamat, anak. Sabi niya habang niyayakap si Steven ng mahigpit. Simula noon, araw-araw na nagsikap si Steven na pagsabayin ng pag-aaral at pagtulong sa pamilya. Bagamat pagod at hirap, hindi siya nawalan ng ngiti sa kanyang mukha. Para kay Steven, ang bawat pawis at hirap ay para sa kanyang mahal na pamilya. Lalo na sa bagong silang na kapatid niyang si Ana. Lumipas ang mga buwan at unti-unting natutunan ng pamilya ni Steven ang bagong ritmo ng kanilang buhay. Sa kabila ng mga limitasyon ni Delphine, hindi niya hinayaang mawalan ng silbi sa loob ng bahay. Nakaupo sa kanyang wheelchair, siya ang naging tagapagbantay kay baby Ana habang si Lorna ay abala sa pagluluto at pag-aalaga ng kanilang kabuhayan. Steven, anak. Tawag ni Delphine habang hinihele ang maliit na si Ana sa duyan. Huwag mong kalimutang uminom ng tubig. Ang init ng araw baka magkasakit ka pa. Opo, tay. Sagot ni Steven habang iniaayos ang basket ng mga kakanin na dadalhin niya sa palengke. Katatapos lang niya sa kanyang mga gawain sa paaralan. At ngayon, handa na siyang tumulong. Nagtungo siya sa kanilang maliit na kusina kung saan nilalagyan ni Lorna ng takip ang mga balot ng suman at nilupak. Napansin niyang pawisan ng kanyang ina. Ma, hayaan niyo po ako na magdala nito. Magpahinga na muna kayo. Sabi ni Steven habang iniaabot ang tray ng mga kakanin. Ngumiti si Lorna. Baka sa mukha ang pagod, ngunit dama ang pagmamalaki sa anak. Napakasipag mo talaga, Steven. Pero wag mong kalimutan ang eskwela, ha? Pangako mo sa amin ni Delphine, mag-aaral ka ng mabuti. Opo, ma. Promise. Sagot niya, nagpaalam at lumabas ng bahay. Sa palengke, naging pamilyar na si Steven sa mga tindero at tindera. Oh, Steven! Bati ng isang tindera ng gulay. Andyan na ang kakanin mo. Bilis mong makabenta. Ngiti lang ang sagot ni Steven habang maingat na inilalagay ang mga kakanin sa mesa. Hindi niya alintana ang bigat ng basket sa kanyang likod. Kahit minsan ay sumasakit na ang kanyang mga balikat. Para kay Steven, bawat pisong kinikita ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Pagdating niya sa bahay kinagabihan, nakaupo si Delphine sa tabi ng kuna ni Ana. Abala sa pagbibilang ng mga natitirang barya sa isang maliit na kahon. Kamusta ang benta, anak? Tanong niya kay Steven. Okay naman po, tay. Halos ubos ang mga kakanin. Ito po ang kinita,
Sagot ni Steven habang iniaabot ang maliit na supot na may laman ng mga perang papel at barya. Hinaplos ni Delphine ang ulo ng anak at ngumiti. Napakabuti mo, Steven. Salamat sa sakripisyo mo, anak ha. Sa tabi nila, si Lorna ay tahimik na nakatingin sa mag-ama. Hawak-hawak niya si Ana at sa kabila ng pagod, napaluha siya ng konti. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng pasasalamat at pagmamalaki. Kahit hirap na ang kanilang buhay, nagkakaisa sila bilang isang pamilya. Sa gabing iyon, habang tahimik na kumakain ng hapunan ang mag-anak, dama ang init ng pagmamahalan na nagpapalakas sa kanila sa gitna ng mga hamon ng buhay. Maagang gumising si Steven, puno ng pag-asa sa kabila ng kanilang mahirap na sitwasyon. Alam niyang kailangan maghanap pa ng iba pang paraan upang makatulong sa pamilya. Kaya, naisip niyang magtinda ng candy sa palengke at sa labas ng mga kainan kung saan maraming tao ang naglalakad. Pagkatapos niyang ayusin ang mga paninda sa maliit na kahon, humalik siya sa pisngi ng kanyang ina at nagpaalam. Ma, alis na po ako. Babalik po ako mamaya pagkatapos ng eskwela. Mag-iingat ka, anak. Sagot ni Lorna habang karga ang baby nilang si Ana. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Lumakad si Steven papunta sa palengke. Habang naglalakad, dinig niya ang ingay ng mga tindera, ang tawaran ng mga mamimili at ang busina ng mga sasakyan. Nakahanap siya ng pwesto malapit sa isang kilalang restaurant kung saan maraming dumaraan ng mga empleyado at customer. Doon niya inilapag ang kanyang kahon ng candy at nagsimulang mag-alok. Mga candy po, 3.10 lang. Bili na po kayo. Masigla niyang tawag sa mga dumaraan. May ilang huminto at bumili. Ang iba naman, bagamat walang balak bumili, ay binati siya at pinuri ang kanyang kasipagan. Ang sipag mo naman, iho, sabi ng isang ale habang kinukuha ang sukli sa binili nitong candy. Dapat ganyan ang lahat ng bata. Ngumiti si Steven at nagpasalamat. Habang dumadami ang bumibili, napansin niyang maganda ang pwesto niya dahil maraming tao ang dumaraan sa restaurant. Maya-maya pa, isang waiter mula sa loob ng kainan ang lumabas at bumili rin ng candy. Uy Steven, lagi kitang nakikita dito ah. Buti ang sipag mo. Ingat ka lang ha, sabi nito. Salamat po, sagot ni Steven habang iniaabot ang sukli. Sa kabila ng kanyang murang edad, tila nakahanap na si Steven ng paraan upang kahit papaano ay makatulong sa pamilya. Ngunit sa likod ng masipag niyang ngiti, hindi niya alam na isang malaking pagsubok ang paparating. Isang hamon na susubok sa kanyang katatagan at sa tiwalang binibigay sa kanya ng mga tao. Isang tanghali, abala si Steven sa pagbebenta ng candy sa labas ng isang kilalang restaurant. Nakangiti niyang inaalok ang mga dumadaang tao. Candy po kayo, 10 lang po ang isa. Kahit pagod na, hindi siya tumigil sa pagtitinda dahil alam niyang malaking tulong ito sa kanyang pamilya. Habang inaayos niya ang mga candy sa maliit na tray, biglang bumukas ang pintuan ng restaurant at lumabas ang manager nito. Napakunot ang noo ng lalaki habang mabilis na lumapit kay Steven. Ikaw! Singhal ng manager sabay turo sa kanya. Natigilan si Steven at tumingin sa paligid. Nagtataka kung sino ang tinatawag. Ako po, kuya? Oo, ikaw. Ikaw ang nakita ko nakatambay dito kanina. Nasaan ang perang nawala sa kaha, ha? Malakas ang boses ng manager na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Napakunot ang noo ni Steven. Naguguluhan sa akusasyon. Po, wala po akong alam dyan. Dito lang po ako sa labas, nagtitinda ng candy. Hindi nakinig ang manager at simulang pagalitan si Steven. Huwag kang magsinungaling, bata. Ikaw lang palaging nandito. Siguradong ikaw ang kumuha ng pera. Kung hindi mo ibabalik yan ngayon, ipapapulis kita. Nag-init ang mukha ni Steven sa kahihiyan. Maraming tao ang tumigil para manood ng sigawan at naramdaman niya na pinagtitinginan siya. Pilit niyang ipiniliwanag ang kanyang panig habang pinipigil ang luha. Hindi po talaga ako ang kumuha. Nagbebenta lang po ako ng candy para makatulong sa pamilya ko. Hindi po ako magnanakaw.
Nanginginig niyang sagot. Pero hindi pa rin tumigil ang manager. Magaling ka magsalita ha? Gusto mo ba talagang tumawag ako ng pulis? Ikaw ang nakikita ko rito tuwing tanghali. Sino pa bang gagawa nito kundi ikaw? Halos mapaiyak si Steven. Napansin niya ang ilang empleyado ng restaurant na nakatingin lamang sa kanila ngunit walang ginagawa. Isang babae sa grupo ang lumapit sa manager at mahinang nagsalita. Sir, baka hindi naman po siya. May CCTV naman tayo. Pwede nating i-check. Sandaling natigilan ng manager at tila naalala ang kamera. Humarap ito mula kay Steven at nagsabi, Sige bata, kung wala kang kasalanan, maghintay ka rito. Titignan namin ang CCTV. Tumango si Steven kahit takot na siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang tray ng candy at tumayo sa gilid. Iniisip ang kanyang pamilya at ang kalalabasan ng sitwasyong ito. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang umaasa na ang katotohanan ay lalabas at mapapatunayan niyang wala siyang kasalanan. Napahinto ang manager, ngunit halatang ayaw niyang pumayag. Di na pala kailangan. Kitang-kita naman na nandito siya kanina. Sino pa bang magtatanggang gawin yon kundi itong batang to? Pero sir, pagpupumilit ni Mila, mas makakabuti kung sigurado tayo. Ayaw naman po nating pagbintangan ng maling tao, di ba? Napatingin ng ibang empleyado, halatang sumasang-ayon kay Mila. Sa wakas, napilitan ng manager na pumayag. Fine, sabi niya nang malamig. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi mo bata. Pero tandaan mo, kapag ikaw ang nakita sa footage, ikaw ang mananagot. Dinala nila si Steven at ang ilang empleyado sa opisina kung saan naroon ang CCTV monitor. Habang pinapalabas ang footage, ramdam ni Steven ang lakas ng kabog ng kanyang puso. Hindi siya tumigil sa pagdarasal na makita ang tunay na nangyari. Sa screen, unti-unting lumabas ang mga eksena mula sa umaga. Nakita si Steven sa labas ng restaurant, abala sa pagtitinda ng candy. Wala siyang anumang ginawa na kahina-hinala. Maya-maya pa, lumitaw ang isang empleyado ng restaurant na pasimpleng bumukas ng kaha at mabilis na kumuha ng pera bago umalis na parang walang nangyari. Nanlaki ang mga mata ng manager nang makita ito. Si Anton? Bulong niya, hindi makapaniwala. Si Anton ay isa sa mga waiter ng restaurant na madalas niyang pinagkakatiwalaan. Nagsimulang umiyak si Steven. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa ginhawa. Sabi ko po sa inyo, hindi po akong kumuha. Hikbi niya. Tahimik ang lahat at nagkaroon ng tensyon sa silid. Humarap ang manager kay Steven, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Pasensya ka na bata, sabi niya ng malamig. Halatang napipilitan lang. Hindi ko alam na mali pala ako. Pero sa loob ng manager ay napahiya siya ni Steven at naniniwala pa rin siyang magnanakaw ang batang pinagbibintangan niya. Hindi sumagot si Steven. Sa halip, lumabas siya ng opisina, bitbit ang kanyang bag ng candy. Lumapit sa kanya si Ate Mila at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Pasensya ka na, Steven. Alam kong napakahirap nito para sa'yo. Ngumiti ng konti si Steven at tumingin sa kanya. Salamat po, Ate Mila. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Bagamat nasaktan si Steven sa nangyari, masaya siyang nalinis ang kanyang pangalan. Sa murang edad, natutunan niyang minsan kailangang maging matatag kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Sa isang gabi, matapos ang maghapong trabaho sa restaurant, lumabas ang manager upang magpahinga at makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa isang maliit na karinderya malapit sa kainan. Nakaupo siya sa harap ng isang lamesa. May hawak na bote ng alak habang ang kanyang mga kasama ay abala sa pagtatawanan at kwentuhan. Pre, di mo ba alam? Sa totoo lang, kahit manager ka, dapat chill ka lang. Sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, habang tinataktak ang isang bote ng serbesa. Ngunit halata sa manager na may iniinda itong problema. Simula pa lang ng gabi, napansin na ng kanyang mga kasama ang pagiging balisa nito. Tangina. Mura ng manager habang umiinom ng alak. Hindi ko talaga matanggap na nawawala ang pera sa kaha.
Papahiya ako sa mga boss namin. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yung batang yun. Alin? Sino? Tanong ng isa habang natatawang nagbubukas ng bagong bote. Yung batang yun na lagi nagtitinda ng candy sa labas. Siguradong siya ang kumuha. Alam mo naman, mukhang kawawa para makalusot. Sagot ng manager na ngayon ay mas maingay na kaysa kanina. Paano kung hindi siya? Tanong ng kaibigan, bahagyang natatawa. Baka naman nagbibintang ka lang talaga. Lalong uminit ang ulo ng manager. Tinungga niya ang bote hanggang maubos ang laman nito bago sumagot. Tsako, ang bata na yon, kapag nakita ko ulit, lagot siya sa akin. Habang tumatagal ang gabi, nagiging mas maingay at agresibo ang manager. Halata na ang epekto ng alak sa kanyang kilos. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na pahupain ng kanyang galit. Ngunit nagmatigas siya. Lumabas siya ng karinderya, hawak pa ang natitirang bote ng alak, habang paulit-ulit na sumisigaw. Kung makikita ko yung bata na yon, papakita ko kung sino ang boss dito. Sa kanyang kalasingan, hindi niya alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. Ang galit na kinikimkim niya sa loob ng maraming araw ay tila sumabog at wala na siyang pakialam sa sino mang makakita. Hindi pa alam ni Steven na ang manager na ito, lasing at galit, ay nasa parehong daan kung saan siya pauwi. Habang binabaybay ni Steven ang makipot na kalsada pauwi mula sa palengke, hawak ang kanyang kahon ng candy, naglalakad siya ng maingat dahil madilim na ang paligid. Pagod man mula sa maghapong pagtitinda, nagpatuloy siya ng may ngiti sa labi. Iniisip ang konting perang naipon para sa kanyang pamilya. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking masigla at maingay sa isang karinderya. Isa sa mga ito ang manager ng restaurant na minsan nang nagbintang sa kanya. Agad niyang binilisan ng hakbang. Umaasa na hindi siya mapapansin. Ngunit napansin siya ng manager. Hoy! Ikaw! Malakas na sigaw ng lasing na manager. Sabay bangon mula sa mesa. Pulang-pula ang mukha at sumusuray-suray habang papalapit kay Steven. Napahinto si Steven at kinabahan, pero nagtipon siya ng lakas ng loob. Sir, magpapahinga na po ako. Wala po akong ginagawang masama. Sabi niya nang mahinahon. Ngunit tila hindi nakikinig ang manager. Lasing at galit, itinuro siya nito. Hindi mo pa rin inaamin, ano? Ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Akala mo siguro nakakalimutan ko na. Naguguluhan, tumikhim si Steven at sinubukang magpaliwanag. Sir, wala po talaga akong kinuha. Hindi ko po kayo gustong gambalain. Naglalakad lang po ako pauwi. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang nag-init ang manager. Sinampal nito ang baso ng alak sa mesa. Dahilan upang mapalingon ang ibang kumakain sa karinderya. Pauwi? Hindi. Hindi ka aalis hanggat hindi mo inaamin kung nasaan ang pera. Sigaw nito, galit na galit. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Steven. Sa murang edad niya, alam niyang wala siyang laban sa isang tao na mas malaki at nasa impluwensya ng alak. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit mabilis na sumunod ang manager. Hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mukha. Sir, totoo po, wala po akong kinuha. Nanginginig na sagot ni Steven, habang pilit na pinipigil ang pagpatak ng kanyang luha. Napansin niyang may ilan sa mga tao sa karinderya ang tumigil sa pagkain at napatingin sa kanilang dalawa. Ngunit walang gumalaw para umawat. Sa di kalayuan, nakita ni Steven ang isang pamilyar na mukha. Ang waiter mula sa restaurant kung saan siya dati nagtitinda ng candy. Napatingin ito sa eksena, ngunit tila nag-aalinlangan kung lalapit o hindi. Sa mga mata ni Steven, may konting pag-asa na baka tulungan siya nito. Ngunit hindi siya sigurado kung makakakuha siya ng suporta mula sa ibang tao. Hindi alam ni Steven ang gagawin habang ang manager, na lasing at galit na galit, ay patuloy siyang sinisigawan at pinagbubuntunan ng galit. Ramdam niya ang bigat ng kamay ng lalaki nang hawakan siya sa kwelyo at itulak siya palapit sa malamig na pader ng tindahan. Napaiwas siya sa unang suntok.
Ngunit ang pangalawa ay tumama sa kanyang braso. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya sumuko sa pagpapaliwanag. Sir, hindi po talaga ako ang kumuha. Wala po akong kasalanan. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Steven. Pilit na umiwas habang patuloy siyang dinidiin ng manager sa pader. Sinungaling ka! Sigaw ng manager na halos hindi na maintindihan ng sarili dahil sa kalasingan. Ang mga tulad mo, nagpapakabait sa labas pero mandaraya. Kala mo ba maliligtasan mo ako? Isa pang suntok ang dumapo sa balikat ni Steven. Dahilan upang siya ay mapaupo sa lupa. Sa kabila ng sakit, pilit na tumayo si Steven. Nanginginig, ngunit determinado. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako ang kumuha. Ulit niya, ngunit sa kanyang murang edad at kaliitan, wala siyang laban sa lasing na lalaki. Habang nagaganap ang kaguluhan, ilang tao ang nagsisimulang magsilapit upang manood. Karamihan ay takot makialam. Ngunit may ilan na bumubulong na tila naiinis sa manager. Sa gilid ng kanyang paningin, muling sinulyapan ni Steven ang pamilyar na mukha ng isang empleyado. Kuya, tulungan mo po ako. Sigaw ni Steven, umaasang maririnig siya ng empleyado. Nakita ng empleyado ang nangyayari, ngunit nanatili itong nakatayo. Tila nag-aalangan. Sa isang saglit, tumingin ito sa paligid. Tinitingnan kung may ibang gagawa ng unang hakbang. Sa wakas, nang mapansin niyang lumalaki na ang gulo, unti-unti siyang lumapit. Sir, tama na po, sabi ng empleyado sa manager. Ngunit hindi pa rin ito nagpaawat. Kilala ko po tong bata. Wala po siyang ginagawang masama. Dagdag niya, pilit na inaawat ang manager mula kay Steven. Ngunit dahil sa kalasingan, itinulak ng manager ang empleyado at bumaling ulit kay Steven. Sa puntong ito, dahan-dahan nang nagtipo ng iba pang tao sa paligid. Habang nakadapa sa lupa, pilit na iniisip ni Steven kung paano siya makakatakas o kung paano siya makakakuha ng tulong. Sa likod ng sakit at takot, alam niyang hindi siya dapat sumuko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Sa gitna ng dilim ng gabi, patuloy ang pag-iyak ni Steven habang halos hindi na niya maigalaw ang katawan mula sa sakit ng bawat suntok at tadyak ng lasing na manager. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kailangang parusahan para sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Biglang tumigil ang lahat nang may narinig na malakas na preno ng isang sasakyan. Isang itim na SUV ang huminto sa tabi ng eksena. Bumukas ang pinto at mula rito ay lumabas ang isang lalaki na matikas ang tindig at may matapang na presensya. Ang mukha nito ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila tumutusok habang tinitignan ng manager at si Steven. Anong nangyayari dito? Malamig, ngunit malakas na tanong ng lalaki. Tila natigilan ng manager at napatras. Namumula pa rin ang mukha mula sa kalasingan. Sir, siya po. Nagsimulang magsalita ang manager. Ngunit iniangat ng lalaki ang kanyang kamay, hudyat na tumigil siya. May nakikita akong bata, duguan, at mukhang takot na takot. At ikaw, nandito ka na parang may ginawang hindi tama. Magpaliwanag ka. Sabi ng lalaki, ang tono ng boses niya ay may halong galit at otoridad. Si Steven, kahit sugatan at hirap makapagsalita, ay tinitigan ng bagong dating. Nagulat siya. Tila may kakaiba sa mukha ng lalaki. Parang may pagkakahawig sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Sir, ang batang yan. Siya ang nagdakaw sa kaha ng restaurant. Pilit na paliwanag ng manager, pero halata sa boses niya ang nerbiyos. Kaya ako lang po siya tinatakot para ibalik ang pera. Lumapit ang lalaki kay Steven. Tumuwad upang tignan ang sugat nito. Ikaw ba ang nagnakaw? Tanong nito sa isang malumanay na boses. Kahit hindi pa niya sinagot, halata sa mga mata ng lalaki ang pagkadismaya sa manager. Hindi po, sir. Sagot ni Steven sa mahinang boses. Nanginginig pa rin sa takot. Wala po akong kinuha.
Nagtitinda lang po ako ng candy. Tumayo ang lalaki at hinarap muli ang manager. Anong karapatan mo para saktan ng batang to? May ebidensya ka ba? O pinagbintangan mo siya dahil sa murang edad niya? At iniisip mo, madali siyang pagbuntungan. Natameme ang manager. Hindi makahanap ng sagot. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging maputla habang nagiging malinaw na mali ang ginawa niya. Samantala, ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtipon, nagmamasid at pabulong-bulong. Sa tingin ko, dagdag ng lalaki, ang boses niya ay naglalaman ng utos. Mas mabuti pang umalis ka dito ngayon. Babalikan natin ang usaping ito sa opisina bukas. At sigurado ka, hindi pa tapos ang usapan natin. Hindi nagdalawang isip ang manager na sumunod. Dali-daling lumayo mula sa eksena. Tumigil ang lalaki sa harap ni Steven, hinawakan ang balikat ng bata at maingat na tinulungan itong tumayo. Sa puntong ito, lalong napalapit ang mukha ng lalaki kay Steven. At muli, hindi maiwasang mapansin ni Steven ang tila pagkakahawig nila. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki, ang kanyang tinig ay malambot na ngayon. Opo, sagot ni Steven bagamat naguguluhan. Sino po kayo? Ngumiti ng bahagya ang lalaki, ngunit hindi sinagot ang tanong. Halika, Steven. Sasamahan kita. Siguraduhan muna nating ligtas ka bago natin pag-usapan ang lahat. Nakatitig si Steven sa mukha ng may-ari. Opo, sir. Mahina niyang sagot. Nanginginig pa rin mula sa nangyari. Pero habang tumatagal, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaiba. Ang anyo ng lalaki, ang mukha nito, bakit parang pamilyar? Ngunit bago pa niya masabi ang nasa isip, tinapik siya ng may-ari sa balikat. Halika, mag-usap tayo ng maayos. Ilalayo kita dito. Tumalikod ang may-ari sa manager. Ikaw, aniya, tumuro sa manager. Maghintay ka sa opisina bukas. Haharapin natin to na maayos. At sana, maghanda ka ng magandang paliwanag. Hindi makasagot ang manager. Tila na ubusan ng lakas. Samantala, inalalayan ng may-ari si Steven patungo sa kanyang kotse. Iniwan ng manager na nakatulala at nanginginig sa takot. Si Steven ay nakasandal sa pinto ng sasakyan ng may-ari ng restaurant, nanginginig pa rin mula sa takot at sakit na naramdaman sa bugbog ng manager. Hindi niya lubos maisip kung bakit biglang dumating ang lalaking ito. Isang taong hindi niya kilala, ngunit tila ba pamilyar sa kanya sa kung anong hindi maipaliwanag na paraan. Tahimik sa loob ng sasakyan, habang tinatahak nila ang daan palayo sa eksena ng gulo. Maya-maya, nagsalita ang may-ari. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Steven, tama ba ang narinig ko? Yun ang pangalan mo, hindi ba? Nag-angat ng tingin si Steven mula sa kanyang mga sugat at tumango. Opo, sir. Salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Pero bakit niyo po ako kilala? Ngumiti ng bahagya ang lalaki habang tinapik ang balikat ni Steven. Ikaw ang batang nagtitinda ng candy sa labas ng restaurant ko. Palagi kang binabanggit ng mga tauhan ko. Hindi pat ikaw din ang madalas bigyan ng tubig ng mga waiter namin? Nagulat si Steven. Hindi niya alam na napansin siya ng kahit sino, lalo na ng may-ari ng restaurant. Opo, sir, pero hindi ko po akalain na mapapansin ninyo ako. At saka, bakit parang... Huminto si Steven sa kanyang tanong. Halatang nahihiya o natatakot na magsalita ng higit pa. Ngunit alam ng may-ari kung ano ang nais nitong sabihin. Parang ano, Steven? Tanong nito, ngunit hindi sa mapilit na paraan. Kundi tila ba alam na niya ang sagot. Napabuntong hininga si Steven at muling tinignan ang mukha ng lalaki. Parang kamukha po kayo ng tatay ko nung bata pa siya. Pero imposible po. Hindi po kita kilala at wala po akong ideya kung bakit. Saglit na natahimik ang may-ari, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Huwag mong isipin ng mabigat ang mga bagay, Steven.
Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Pero sa tingin ko, mas mabuting pag-usapan pa natin ito sa tamang panahon. Hindi na sumagot si Steven. Ngunit nanatili ang pagkalito sa kanyang isip. Ang pamilyaridad sa mukha ng may-ari, ang mainit nitong presensya, at ang kakaibang malasakit nito sa kanya. Lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi pa niya kayang buuin. Sa kabila ng sakit ng katawan niya, mas malaki ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Sino talaga ang lalaking to? At bakit tila may koneksyon siya sa pamilya namin? Kinabukasan, nagpunta si Delphine at Lorna sa restaurant na pagmamay-ari ni Michael. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Delphine ang mga sugat ni Steven mula sa insidente. Hinawakan ni Lorna ang kanyang braso habang naglalakad. Halatang kinakabahan. Sigurado ka bang okay to, Delphine? Baka isipin ng may-ari na nangingialam tayo. Mahinang tanong ni Lorna. Tumango si Delphine, ngunit halata rin ang kaba sa kanyang mukha. Kailangan nating magpasalamat. Hindi pwedeng lumipas na lang ito nang hindi natin siya nakikilala. Pagdating nila sa restaurant, sinalubong sila ng isa sa mga empleyado. Kayo po ba ang mga magulang ni Steven? Tanong nito. Tumango si Delphine. At agad silang dinala sa opisina sa likod ng restaurant. Nang pumasok sila, bumungad sa kanila si Michael, na nakaupo sa isang simpleng lamesa. Tumayo ito kaagad nang makita sila. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit magaan ang ekspresyon. Magandang umaga po. Bati niya, iniabot ang kamay kay Delphine at kay Lorna. Ako po si Michael. Ako ang tumulong kay Steven kagabi. Agad na napansin ni Lorna ang pamilyar na anyo ni Michael, ngunit hindi niya muna binigyang pansin. Michael, wika niya habang mahigpit na hawak ang kamay ng lalaki. Salamat sa ginawa mo para kay Steven. Napakabait mo at hindi mo hinayaang mapahamak ang anak namin. Ngumiti si Michael. Wala pong anuman. Hindi tama ang ginawa ng manager ko. At sinigurado kong hindi na mauulit yon. Kamusta na po siya? Medyo masakit pa rin ang mga sugat niya. Sagot ni Delphine. Pero nagpapahinga na siya ngayon. Napakalaking utang na loob namin sa iyo. Habang nag-uusap sila, hindi maalis ni Lorna ang kanyang mga mata kay Michael. Habang patuloy itong nagsasalita, parang may bumabalik na alaala sa kanya. Ang tindig nito, ang paraan ng pagsasalita, tila ba pamilyar na pamilyar. Hindi niya mapigilang itanong. Michael, saan ka lumaki? Bahagyang natigilan si Michael, ngunit ngumiti siya. Sa probinsya po, sa isang mayamang pamilya na nagampon sa akin noong bata pa ako. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Lorna. Naramdaman niya ang mabilis na paghinga ni Delphine sa tabi niya. Pareho nilang napagtanto na maaaring ang lalaking ito, ang taong nagligtas kay Steven, ay ang anak na minsan nilang pinaampon dahil sa matinding kahirapan. Ngunit hindi nila magawang magsalita agad. Takot, kaba, at hiya ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa katahimikan ng opisina, halatang may bumabagabag kina Lorna at Delphine habang nakaharap kay Michael. Napansin ito ni Michael at bahagyang ngumiti. Bagamat tila may halong alanganin ang kanyang ekspresyon. May nais po ba kayong sabihin? Tanong niya ng may magalang na tono. Ngunit halata ang bahagyang tensyon sa kanyang boses. Napatingin si Lorna kay Delphine na tila nagtutulak sa kanya na magsalita. Huminga siya ng malalim, pinipilit gawing matatag ang kanyang boses. Michael, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit nagpatuloy siya. Ikinalulungkot ko kung ano man ang magiging reaksyon mo sa sasabihin ko, pero hindi ko kayang itago pa. Nagtaas ng kilay si Michael, naguguluhan, ngunit nanatiling kalmado. Ano po yun? Pinunasan ni Lorna ang kanyang luha. At sa wakas, sinabi niya ang masakit na katotohanan. Michael, sa murang edad mo, pinaampon ka namin ng iyong ama. Hindi mo na naaalala, pero kami ang tunay na mga magulang mo. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Tahimik na nakatitig si Michael sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kalmado,
tungo sa hindi makapaniwala. Totoo ba ang sinasabi nyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng emosyon. Tumango si Delphine, hawak ang kamay ni Lorna na nanginginig pa rin. Totoo, anak. Mahirap pang buhay noon. Halos wala kaming makain at natatakot kaming hindi naming magagawang bigyan ka ng magandang kinabukasan. Kaya, ibinigay ka namin sa isang pamilyang may kakayahang magbigay ng mas maginhawang buhay. Napatayo si Michael mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa bintana. Nakatingin sa labas habang iniisip ang mga narinig. Matagal ko nang alam na ako inampon. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero hindi ko inaasahan na makikilala ko kayo sa ganitong paraan. Tahimik na napatingin si Steven, na naroon din sa silid. Sa murang edad niya, hirap siyang intindihin ang bigat ng sitwasyon. Ngunit naramdaman niya ang emosyonal na tensyon sa kwarto. Lumapit si Michael pabalik sa kanila. Tinitignan ng mag-asawa. Kaya pala noong una pa lang, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko may paliwanag, pero parang may connection tayo. Tumigil siya, pinunasan ang kanyang mata na nagmistulang nagluluha. Hindi ko alam kung paano ako dapat mag-react. Pero salamat sa katapangan niyong sabihin sa akin ng totoo. Nagyakapan sina Lorna at Delphine, habang si Michael ay tumingin kay Steven, na nakaupo sa isang sulok. Kaya pala, mahina niyang sabi. Kaya pala noong una kitang makita, Steven, parang may kakaiba sa'yo. Dahil pala, magkapatid tayo. Ang kwarto ay napuno ng damdamin. Isang kombinasyon ng saya, galit sa nakaraan, at ang pag-asa sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang naging malinaw. Unti-unting nagkaroon muli ng pagkakabuo ang kanilang pamilya. Tahimik ang opisina, habang nag-uumapaw ang emosyon. Si Michael ay nanatiling nakatayo, tila pinoproseso pa rin ang lahat ng kanyang narinig. Si Lorna at Delphine naman ay tahimik na nakaupo. Hindi maalis ang kaba sa kanilang dibdib kung paano tatanggapin ni Michael ang buong katotohanan. Matagal ko nang hinahanap ang sagot. Wika ni Michael sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng bigat. Matagal ko nang alam na ampun ako. Pero hindi ko inakala na ganito kabilis ang mangyayari. Na makikilala ko kayo sa ganitong pagkakataon. Tumingin siya kay Delphine at pagkatapos ay kay Lorna. Nararamdaman ko na rin dati na hindi ako ang tunay na anak nang nagpalaki sa akin. Sa tuwing tinatanong ko sila, iniiwasan nila ang sagot. Pero kalaunan, inamin din nila ang totoo. Napalunok si Delphine, tila ba ang mga salita ni Michael ay tumatama ng direkta sa kanyang konsensya. Michael, ani Delphine, hindi namin intensyong saktan ka. Napakahirap ng naging desisyon naming iyon. Pero gusto lang namin magkaroon ka ng pagkakataong magkaroon ng mas mabuting buhay. Tumango si Michael, bagamat halata ang lungkot sa kanyang mga mata. At yun ang nakuha ko. Ang mga umampun sa akin ay napakabait at binigyan nila ako ng lahat ng pagkakataon na hindi niya naibigay noon. Pero kahit ganon, lagi kong nararamdaman na may kulang. Naglakad si Michael patungo kay Steven. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagmamalasakit. Yumuko siya upang matiyak na magkatapat ang kanilang mga mata. Steven, malumanay niyang sabi. Ikaw ang kapatid ko. Napalunok si Steven, tila hindi pa rin makapaniwala sa naririnig. Kuya? Tanong ni Steven, ang kanyang boses ay maliit at puno ng alinlangan. Totoo po ba? Ngumiti si Michael at hinaplos ang ulo ng bata. Oo, totoo. At gusto kong malaman mo na mula ngayon, ako ang magiging kakampi mo sa lahat ng bagay. Hindi na napigilan ni Steven ang kanyang emosyon at niyakap niya si Michael. Ramdam ni Michael ang bigat ng yakap ng kanyang nakababatang kapatid. At sa puntong iyon, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang natuklasan niyang koneksyon. Nay, tay, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi ko kayo hinahanap para lang sa mga sagot tungkol sa nakaraan.
Hinanap ko kayo dahil alam kong mahalaga sa akin ang pamilya natin. Kahit ano pa ang nangyari noon, at ngayon natatagpuan ko kayo, gusto kong tulungan kayo. Nagkatinginan sina Lorna at Delphine. Halata sa kanilang mga mata ang pagkailang. Si Lorna ang unang nagsalita. Nanginginig pa ang boses. Michael, hindi namin alam kung paano tatanggapin ito. Napakahirap para sa amin na lumapit sa iyo. Ayaw naming isipin mo na gusto lang namin ng tulong. Ngumiti si Michael, isang ngiti na puno ng pasensya at pagmamalasakit. Hindi ko iniisip yon, nanay. Ang gusto ko lang ay makabawi sa mga taon na nawala sa atin. At higit ba doon, gusto kong siguraduhin na maayos ang buhay niyo ni tatay at ni Steven. May kakayahan akong tumulong, kaya hayaan niyo akong gawin to para sa inyo. Nabalunok si Delphine. Halata sa kanya ang mabigat na damdamin. Michael, aniya. Salamat pero hindi namin gustong maging pabigat sa iyo. Natutunan naming harapin ang kahirapan. Ginagawa namin to hindi para sa amin, kundi para kay Steven at sa bagong miyembro ng pamilya natin. Biglang sumingit si Steven, hawak pa rin ang kamay ni Michael. Papa, bakit hindi natin hayaan si Kuya Michael na tumulong? Ang hirap ng buhay natin, lalo na ngayon. Tumigil siya sandali at tumingin sa kanyang mga magulang. Ayokong makita kayong nahihirapan. Tumango si Michael at hinawakan ang balikat ni Steven. Tamang kapatid ko, Nay, Tay. Dito tungkol sa pagiging pabigat. Isa na akong bahagi ng pamilya natin at gusto kong gawin ang lahat para sa ikabubuti natin. Kung may paraan akong maibigay sa inyo, ang kaginhawaan na hindi niyo naranasan noon, bakit ko ipagkakait yun? Sa puntong iyon, bumigay na ang damdamin ni Lorna. Tumulo ang kanyang mga luha habang hinawakan ang kamay ni Michael. Salamat, Michael. Ang laki ng ipinagmamalaki namin sa iyo. Patawarin mo kami kung nahirapan ka noon dahil sa desisyon namin dalawang mag-asawa. Mahal na mahal ka namin noon pa man. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang anak namin. Ngumiti si Michael, ngunit ngayon ay may mga luha na rin sa kanyang mga mata. Lumapit siya at niyakap sina Lorna at Delphine, habang si Steven ay sumali rin sa yakapan. Sa sandaling iyon, ramdam ng bawat isa na sa wakas, buo na ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng emosyonal na sandaling iyon, nag-alok si Michael ng plano. Una, gusto kong dalhin kayo sa mas maayos na tirahan. Isa pang bagay, gusto kong tulungan si Steven sa pag-aaral niya. May kakayahan akong magbigay ng mga bagay na mapagpapagaan sa buhay niyo. Kaya hayaan niyo akong gawin to. Bagamat halata ang hiya kina Lorna at Delphine, sa huli, tinanggap nila ang alok ni Michael. Alam na lang ito na ang simula ng bagong kabanata para sa kanilang pamilya. Isang buhay na may mas pag-asa, kasama ang anak na minsang nawala, ngunit muling bumalik upang muli ay maging buo silang pamilya.